Hi everyone! Alam ko kung bakit mo kinlik itong link na to. Kasi, naghahanap ka ng extrang income katulad ko. I'm Alea Bautista, a marketing management student sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela, and I'm also a franchise consultant here at Entrepub Philippines. Student, ginagawa tong business, bakit nga ba? Because the reason is my family. Ayun po, yun talaga yung rason yung pamilya natin. Pati na rin yung sarili ko, gusto ko ng self-improvements, everything, at makatulong sa aking pamilya. So, welcome po sa ating Entrepub presentation. Unang-una sa lahat, sinabi ko nga kanina, yung mga pangarap ko, which is makatulong sa pamilya ko, pati na rin sa sarili ko. Pero aside from that, meron tayong mga tinatawag na prized possessions. Unang-una is magkaroon ng sariling bahay. Diba? Gusto natin lahat magkaroon ng sariling bahay. Pero hindi simpleng bahay lang. Gusto natin ng bahay na may swimming pool, merong garahe na may 4 na kotse, ganun, diba? So, aside from that, meron po tayong pangarap na kotse. Yan. Kotse, kasi sa ngayon, yung kotse, hindi na po siya yung luxury More on necessity na yung pagkakaroon ng kotse dahil magamit natin for travel. Sobrang dami ng merong kotse dito sa ating bansa, di ba po? So, next is ang ating savings. Ayan po isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat meron tayo sa ating family. Because, hindi natin alam kung kailan natin to kakailanganin, di ba? Wag naman sana, 'di ba? Magkaroon ng emergency, ganun. Meron tayong extra or meron tayong nakatago na pwedeng ilabas agad in case may mangyari ngang ganun, 'di ba? And lastly, ang ating travels. So sino bang hindi gusto mag-travel lalo na sa mga Gen Z diyan, 'di ba? Kahit nga hindi Gen Z, mga gusto talagang pagta-travel, 'di ba? Dahil alam mo yun, parang isa sa mga pangarap ko yung stress na stress ka sa life, ganyan, nasa-stress ka, tatawagan mo lang yung mama, ma, nasa-stress ako, gusto kong mag-travel sa Korea, mag-coffee lang tayo, ganyan. Uy, di ba, ayun isa sa mga reasons kung bakit gusto kong magkaroon na ng sarili kong income, yan, dreams. So, lahat ng dreams na yan, o pangarap na yan, is mananatiling pangarap or tutulugan lang talaga yan kung walang presyo. So, unang-una, para sa bahay, okay na ba ang 7 million? Okay na yan sa akin kasi mayroon na, posible may swimming pool na ako dyan, may garahe na ako na sinasabi ko, ganyan. And next, for the car, okay na ba yung 1 million? Meron ka ng sedan yan, di ba? And next, para sa savings, kailangan dito malaki-laki, so 5 million pesos. And for travel, mag-save na tayo ng 1 million. Meron ka na dyan pambaon, meron ka na dyan mga pambili ng souvenirs, na mga pasalubong, ganyan. So, with a total of 14 million pesos. 14 million. Parang, sabi ko, nung nakita ko yung ganun pala kalaki yung pangarap ko, paano ko makukuha yan? So, ito yung mga possible na ways para makuha natin yung sinasabi nating pangarap. Unang-una is employment. So, after kong mag-aral, syempre, employment, di ba? Ayun yung yun yung in-instill sa atin After mong gumraduate, kailangan maganda yung work mo para makuha mo yung mga dreams mo, di ba? So, unang-una is employment. Sabihin natin na kumikita ka ng 20,000, 30,000, 40,000 per month. Sabihin natin tapos nakakasave ka ng talagang sure na 10,000 pesos. So, 10,000 per month. Times natin for 12 months since isang taon, 120,000 pesos. Ayan is kung hindi ka palyadong nag-save ng 10,000 pesos per month, di ba? So, sa 120,000 pesos, sabihin natin magtatrabaho ko for 30 years, then after that, retired ka na, magkano yung kikitain natin? 3.6 million. 3.6 million? Parang doon sa pangarap natin, ang nakuha lang din natin dyan, yung kotse, ganyan. Kung makakapag-travel pa tayo, hindi pa nga natin sure dahil sobrang dami pang gastusin. Di ba ganun po yun? So, 3.6 million, 30 years. Kamusta na yung inflation dyan, di ba? Ngayon pa nga lang, sobrang tataas na ng mga bilihin. By then pa kaya. So, aside from that, sa pagiging empleyado, meron pang mga piling tao na kumikita or sumasahod ng sobrang taas. Tulad ng mga engineer, ng mga doktor, seaman,
'Diba? Sila yung talagang kumikita ng mga malalaki. So, sabihin natin nakaka-save sila kasi hindi tayo, hindi sila ng 100,000 pesos per month. So, ita-times natin yun for 12 months, it will equal to 1.2 million pesos. And, ilang years naman po? 3 years. 1.2 million pesos times 3 years, it will equal to the same 3.6 million. Alea, pareho lang naman yung 3.6 million. Anong gusto mo mangyari? Wow, hindi po. Napakalaki po ng difference niyan. Kasi may kita nyo, sa una is 30 years, sa pangalawa is 3 years lang. So, napakalaki po ng agwat ng time. So, ayun po yung mga possible ways para kumita po or makakuha po tayo ng ating pangarap. Pagiging empleyado na kumikita ng 100,000 pesos per month. Ganon. And aside from that, kung hindi tayo yung ganong klaseng employee, meron pa pong ways, which is traditional business. So, ano nga ba yung traditional business na yan? Dito sa traditional business, meron tayong tinatawag na principle of capital. Yun yung sinasabi na small capital, it will equal to small potential income. And next is big capital. Siyempre, big potential income. Pag wala kang capital, wala kang income. Sabi nga nila, kapag kalaway ang puhunan, laway lang din yung babalik. Tapos, meron pang bonus. Ano? Play ma. Ganyan. So, ganun talaga. Dapat, kapag ka mag-business ka, meron ka ng pang-kapital, diba? So, example, ang pinakasikat na mga traditional businesses, yung tinatawag nating SSS. Or, sari-sari store. So, dito sa sari-sari store, ang ating inventory capital is 50,000 pesos. Yun yung initial natin na investment para dun sa ating sari-sari store. Bibili tayo ng mga gamit, pati na ng mga stock, ganyan. Tapos sabihin natin na meron tayong 20% na markup. Ang pwede natin kitain sa isang buwan is 10,000 pesos. So, pwede na, di ba? 10,000 pesos per month. Pero hindi mo pa sure yun kasi marami pang gastusin. And aside from that, meron tayong tinatawag na risk factors. So, yung risk factors are, una is yung calamity. Yung kalamidad, kasi pag nagkaroon ng bagyo, ganyan, nagkaroon ng baha, di ba? Anong mangyayari sa mga tinda natin, di ba? Next is yung human factor. Ito yung tinatawag na, bantay mo na nga, babantayan mo pa, di ba? Kasi for example, nagkaroon ka ng bantay sa tindahan nyo, si Inday. Ngayon, si Inday, dumaan yung crush niyang si Dudong. Siyempre, si Dudong kagagaling ng basketball, pawis na pawis, uhaw na uhaw. Ngayon, tatawagin ni Inday si Dudong, Dong, halika dito. Gusto mo ng soft drinks? Ano sabihin ni Dudong? Hindi ba siya? Hindi, di ba? Siyempre, kukunin niya yung soft drinks. Ngayon, pagbabayarin ba ni Inday si Dudong? Siyempre hindi, kasi crush niya nga si Dudong. Ganon yon. So, isa yun sa mga reasons, yung human factor. Tapos, next pa is yung credit. Yan yung sinasabing utang. Utang. Yun yung kapag makikita mo dun sa tindahan. Ano yun? Yung sinasabi nila? Bawal utang, bukas pwede. Tapos pagbalik mo kinabukasan, ganun pa rin. Kasi nga, bawal talagang umutang. Kasi yun yung mga, talagang nagiging risk pag nagkakaroon ka ng sari-sari store. Pautangin mo sila, tapos kapag pinautang mo, tapos singilan na, wala na. Sa mo makikita, nandun na sa kabilang tindahan bumibili, hindi na sa'yo. Diba? Kasi ayaw rin nilang bayaran. Ngayon is, yung last, yung competition. Kasi ito yung talagang, pinakamahirap na na-encounter ng mga traditional businesses. Sabihin natin yung sari-sari store mo. Nakita ka ng may-ari ng Alphamart. Sabi niya, parang maganda tong pwesto dito ah. Maraming bumibili doon sa sari-sari store kasi isa lang siya. Ngayon nagtayo si Alphamart sa may tabing kanto mo lang. Ngayon saan sila bibili? Sa'yo or doon sa Alphamart? Siyempre doon na dahil doon may aircon. Diba? So ano na mangyayari sa ating sari-sari store? Sara-sara store na. Ganon. So, yun yung mga possible risks kapag nagkaroon ka ng traditional business. And next, yung ating tinatawag na leverage business. Sa leverage business, ito naman yung franchising. Dito sa franchising, meron tayong yung mga nagpo-franchise, marami silang pera. Kaya nilang bumili ng kung ano-ano pa yan. Pero wala silang idea, konsepto, sistema, pati na skills.
Pero, yun nga, marami silang pera. Dito yung pumapasok yung McDonald's. Ayan. So, McDonald's is pinapa-franchise, sobrang sikat. At magkano yung pagpapa-franchise ng McDonald's? 50 million pesos. Pero dun sa 50 million pesos, pwede ka nang kumita ng 1 million pesos. Neto na yon. O sino dyang may 50 million? Kapag may 50 million kayo, stop nyo na to. Go na. Ayun po talaga. So, sa franchising, ganun po kalaki yung mga pwede natin gastusin. Pero malaki rin naman yung balik. And next, yung tinatawag nating walang enough no money, pero gustong-gusto na natin mag-start ng business. Same lang din kanina, wala yung idea, konsepto, sistema, pati na yung skills. Pero, yun nga, onti lang yung pera. So, dito ay tinatawag nating multi-level marketing. Or, makinig lang muna. Kasi kapag nakinig ka, you will make lots of money. M&M pa rin yun. So, dito naman is yung tinatawag nating case system. So, sa case system, ikaw yan. Tapos, meron kang mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, kaaway, lahat na. Kabit. Joke lang, wag yun. Joke lang. yun basta kung sino pang K, wag lang kabayo, ganyan. Basta tao, okay? Tao. So, yun po yung ating multi-level marketing. Ipapakilala ko po yan sa inyo, pero bago ang lahat, ipapakilala ko po ang ating business. So, Entrepub was established last 2011. So, 12 years na po tayo this year. At yan, papakilala ko ang ating President and CEO, si Sir Emmanuel Pascual. And po, siya po ay accountant by profession and of course, a successful business entrepreneur na. Siyempre, napakarami na niyang kumpanya di ba? At siya po ay naging top earner sa lahat ng mga company na sinalihan niya. Siya rin po ay meron ng 22 years of experience sa multi-level marketing. And sinasasabi na rin ng millionaire creator siya. Bakit? Dahil marami ng tao, marami na siyang mga business partners na napayaman, na pamilyon dahil sa mga nagawa niya. So, ayan po yung mga following businesses, RiceSmart, Unified. Sobrang dami po niyan, makikita niyo naman. And next, so, ang legalities po natin, of course, is talagang legal at ethical po ang ating kumpanya. Tayo registered sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, makikita nyo po dyan, meron po tayong AMLAC, SEC, kasi may AMLAC po tayo dahil para sa ating remittance, yung Anti-Money Laundering Council. Ayan, makikita nyo po ang ating mga legalities. And next, yung ating awards, napakarami po. Sa PAL, sa may Cebu PAC, AirAsia, marami pang iba. At meron din tayong mga partners tulad ng mga Union Bank. Sobrang dami natin mga bangko na partner. And last 2022, sumatin din yung ating presidente sa post-on economic briefing at inimbita siya ng ating vice president na si Sara Duterte. And yan, makikita niyo yung awarding or yung event sa may Cebu PAC. Nakasama siya dyan, pati yung kanyang wife na si Ma'am Farah. So, ang ating main office is located at 1520 JR Building, Mezzanine Floor, South Triangle, Quezon Avenue, Quezon City, Philippines. So, ayan po, makikita nyo po yung ating office. Pwede nyo puntahan, makikita nyo lahat ng mga legalities natin and everything. So, sino nga ba si Entrepub? Entrepub is a group of brands that are ready for franchising. So, marami na po tayong brands under Entrepub na ready nang ipa-franchise. And next, bakit nga ba ginawa ang Entrepub? It is created to help business owners in expanding through franchising. So, if possible, baka meron din kayong mga small businesses dyan na gusto makipag-partner kay Entrepub, pwedeng-pwede po natin yan pag-usapan at matulungan kayo ng ating kumpanya. And it enables small businesses to compete with big businesses. Kasi yung ating small business, meron na siyang sistema and everything. So next is, ano pa ba yung mga reasons kung bakit tayo magpa-franchise? Unang-una is lower cost. Mababa yung cost. Pangalawa, simple lang siya i-manage dahil nga meron ng sistema, skills and everything. Faster expansion dahil nga meron na tayong kilalang kumpanya na nagtutulungan na ipa-expand yung ating business. And yung better market penetration dahil nga, yun nga sabi ko, kilala na, talagang alam na yung mga target markets. Ganyan. And next is,
ito po yung ating mga franchise businesses, which are Brewing Spot, Bento Pares, Payment Center, Rice Mart, Siomai, F. Marie, Global Pinoy, Unified Generics Pharmacy, Takoyaki, and Bocho. So, makikita nyo rin po yung prices dyan ng ating mga franchise. Yun po talaga yung mga malalaki. May mga stall, may mga pwesto, ganyan po yun. So, kung makikita nyo naman is, malalaki siya. Pero hindi siya sobrang laki na tulad ng sa McDonald's. So, very affordable na rin. Pero kung hindi pa tayo ready sa ganito kalaking price, is meron tayong good news. Meron tayong good news. Ano yon? Meron po tayong home-based business na pwede mong i-avail. Meron na siyang remittance, bills payment, e-loading, ticketing, hotel booking, travel and tours, insurance. At meron po yung application na pwede lang gamitin sa ating cellphone. So, home-based business, pwede mo siyang gawin sa bahay, kahit na hindi sa home, basta ginagawa mo yung business, gamit lang yung cellphone, ganun po. So, very travel friendly. Kung kahit saan ka pumunta, pwede mong gawin yung business mo. And you will earn 30,000 to 50,000 per month. So, paano nga ba to? And yung partners natin sa remittance, meron tayong partner sa bills payment, loading, travel and tours, airline ticketing, shipping, and insurance. So, lahat ng yon is nakita nyo naman yung mga kumpanya. Diba? Lahat yan is nagtiwala sa atin. Diba? So, sino pa ako para hindi magtiwala? Diba? Sobrang dami. So, kung yung mga yan, pwede nyo silang tanungin mismo kung partner nyo ba yung Entrep Hub, ganyan. Opo, pwede nyo pong tanungin dahil talagang registered tayo sa kanila. And next is, pwede ka na rin maging wholesaler ng ating mga Entrep Hub frozen products. So, meron tayong 30% discount sa lahat ng produkto. Lahat po, hindi lang po yung mga food or frozen products. Pati na rin po yung pwede ka maging distributor ng F. Marie, yung mga facial skincare, tsaka ng mga cosmetics. Pati na rin yung Unified Wellness, which are supplements and mga gamot. Yan. So, ito pong home-based business natin. Sa tingin nyo, makukuha nyo lahat ng yon. Distributor ka na, meron ka ng home-based business na services, pwede ka pang mag-earn ng 30,000 to 50,000 per month. Sa tingin nyo, magkano? Kayo muna. Comment down below kung magkano. Yan. Bigyan ko yun ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, you will get it for only 16,998. Huh? 16,998 sa lahat ng yun? Totoo ba yan? Yes po. Totoong totoo dahil marami na pong tayong mga business partner na talaga nagpatunay na totoo po yan. And next, ayan po. Pwede po tayo mamili ng business package na free. Ito po yung libre dun sa 16,998. Pwedeng yung frozen products, ayan po yun, makikita nyo naman. And next, pwede rin yung ating F. Marie products or yung ating wellness products. So, tatlo po yan na pwede nyo pagbilian kapag nag-avail kayo ng 16,998. And next, meron po tayong free insurance. Ayan, once na nag-avail kayo ng ating package, meron na po tayong free insurance, which is from Malayan Insurance, na meron siyang 110,000 personal accident insurance na valid for 1 year. So, meron din po tayong free trainings. Makikita nyo dyan. Siyempre, yung business is hindi siya mag-work kung hindi natin alam kung paano gawin, di ba? So, meron po tayong free trainings. Meron po sa mismong office. Meron din po online. And next, eto na po. Dito po talaga ako na-excite dahil eto na yung tinatawag na kitaan. Paano ka ba kikita? Nagnegosyo ka? Paano tayo kikita? Meron tayong 6 ways to earn. So, yung unang-una is yung retail profit or yung ating tinatawag na sa mga services. So, ito, for example, is yung ating airline. Kapag ating domestic, ang max natin is 500 pesos per ticket per person per way. So, sabihin natin na nakapag-book ka ng 20 persons per month. Posible, di ba? So, 500 pesos times 20 persons, it will equal to 10,000 pesos per month. Tapos, yung mga tao ba na yun is dun na lang? Hindi, di ba? Babalik at babalik sila dahil di naman sila taga dun lang, di ba?
So, 10,000 times 2 pa, it will equal to 20,000 pesos per month. Grabe, di ba? 20 persons pa lang yan. Paano kung mas marami? And next, dito naman sa ating international is maximum natin is 1,000 pesos per person per way. Per pax. Per person per pax. Pareho. Okay, so 1,000 pesos, sabihin natin nakabenta ka na sa 10 tao sa isang buwan. Ano na yun kasi posible mas marami pa. 10,000 pesos per month. Tapos imposible ulit na hindi na sila babalik dahil taga dito sila. So 20,000 pesos per month dahil 2 tickets balikan. Ito pa lang sa ating ticketing is ganyan nakalaki yung ating kinita. And next, para sa ating product naman, yung Acai Berry, it costs 2,300 pesos SRP. Pero yung dealer's price, dahil nga meron tayong 30% off, it costs 690. It costs 1,610 pesos. At kikita tayo ng 690 per day. Kunwari, makabenta ka ng isang Acai Berry sa isang araw. So, meron ka ng 690 pesos dahil bebenta mo nga siya ng 2,300. Ngayon, 690 pesos times 30 days, it will equal to 20,000 pesos per month. Grabe, di ba? Grabe, ang ano pa lang yan, sa isang produkto pa lang yan. Ngayon, iba pang produkto. Yung ating siomai. Sabihin natin na yung siomai is 50 pesos income per pack siya. So, kung makabenta ka ng 10 packs per day, meron kang 500 pesos. Paano yung 10 packs na yan? Siyempre, maglipot-lipot ka dyan. Malay mo, may mahanap kang masusuplayan mo, o kaya yung mga kapitbahay mo, mahilig sa siomai, bentahan mo, ganyan. Diba? 10 packs per day, kayang-kaya na yan. So, 500 pesos per day, times 30 days, it will equal to 15,000 pesos per month. Diba? Parang, isang produkto pa, iwalay-walay pa yun na, may iba pa ha. Okay, so next is meron tayong tinatawag na DRB or Direct Referral Bonus. Dito rin ako na-excite talaga. Dito naman is yung Direct Referral Bonus, ikaw yan. Tapos, kunwari, syempre, marami kang friends. Kunyari, meron kang mga friends talagang nakita yung business mo. Pinost mo sa Facebook. Sabi mo, meron ka ng travel and tours, meron ka ng ganyan. Nagtanong sa'yo, Mare, ano ba yan? Ano yung business mo? I-share mo o hindi? Siyempre, i-share mo dahil magkakaroon ka ng direct referral bonus. Siyempre, nagustuhan ng friends mo, meron sa left. Yan. Meron ka ring friend na nagustuhan, tapos nilagay mo sa right. It will give you tig 1,000 po yun. So, every successful na referral is meron kang 1,000 pesos. So, yun nga, sabi ko, for FB friends, yung nag-avail sa'yo. Times 1,000 pesos, 4,000 pesos na yun, 4 na tao pa lang, diba? Ang ginawa mo is, pinakita mo lang kung gaano kaganda yung business natin. And next, ito naman, is yung sales match bonus. Dito naman is, 1,500 pesos yung pwede mong kitain. For example, meron kang friends sa left, meron kang friends sa right, at nagbangga sila, it will give you 1,500 pesos. So, same lang din, kapag yung nagbangga, 1,500. Yan. So, ang total matches na maximum per day is 36 matches. So, 1,500 times 36 matches, it will equal to 54,000 pesos per day. Kung magawa mo yan talaga. At kung walang palya na nagagawa mo siya for 30 days, it will give you 1.6 million pesos. So, sabihin natin na 10% lang yung nakuha mo. Diba? Okay na meron ka ng 162,000 pesos per month. Saan ka makakita nun, diba? Nag-ano ka lang, nag-share ka lang ng business mo. Now next is ang ating OLMB or one leg match bonus. Dito naman is, for example, ayaw mo talaga mag-share ng business, gusto mo lang talaga gamitin yung mga services, ganyan. Tapos meron kang friend na talagang nakita yung business na nagustuhan, kaya nag-join siya sa'yo. Tapos yung friend mo na yon is masipag. Talagang nag-share siya na nag-share. So, meron siyang 1,500 pesos sa kanya. Tapos, yung sa'yo naman doon is 10%, 150 pesos. So, wala na akong ginagawa, meron akong 150 pesos. Grabe po, di ba? So, ayun yung mga pwede pa natin kitain. And next, 36 matches per day din siya. So, 5,400 pesos per day. And for 30 days, it will give you 162,000 pesos per month. Sabihin natin na, yun nga, 10% lang din.
Hindi ko na alam yung 10% nun. So, 16,200. Tama? Okay. So, next is yung residual income. Dito talaga yung sobrang gustong-gusto ng mga tao or ng ating mga ibang partners, yung residual income. Kasi meron tayong remittance na pwede kang kumita ng piso, ticketing na pwede kang kumita ng 10 pesos per local, 25 pesos per international, sa insurance, piso, sa bills payment, 0.50 cents, at sa savers pack, piso. So next is ang ating MLM income. So dito naman yung meron tayong personal rebates, overriding commission, leadership bonus, profit sharing. At ayun naman is, i-discuss sa inyo once naging interested talaga kayo. At pwede nyo kayo message, Alea, ano yung overriding commission? Ano na yung profit sharing? Paano ako magkakaroon ng profit share sa company? Ganyan. Pwede nyo itanong yan sa akin. At i-discuss ko yan sa inyo. And next, meron tayo incentive programs. At makikita nyo, ayan po, travel incentive. Ayan po talaga yung sa mga gusto ko. Dahil po yung parents ko, nakapag-travel na po sila dahil sa company. Ayan, may kita nyo po sila dyan. Ayun, nasa harap sila. Po, wala po ako dyan. Kasi hindi pa, ayun, pumupunta sila sa mga international, pupunta sila local, ganyan. Napakarami pupuntahan. So, gusto ko talaga sumama. Next is yung car incentives. Nandiyan din yung parents ko. So, sa car incentives, magkakaroon ka ng kotse dahil sa kumpanya. Pero paano ka magkakaroon? Siyempre, tatrabahuin mo pa rin yan ng sarili mo. Pero, once may ma-reach ka na sales. Once ma-reach mo yun, meron kang kotse. Diba? Yun talaga yung gusto ko ng kotse. Gusto ko mag-travel. Gusto ko lahat. Ganyan. So, next is yung ating inheritance income. So, itong ating business is pwede natin ipamana sa ating mga loved ones, di ba? Kasi yung mga position mo, hindi mo naman siya basta-bastang pwedeng ipamana. So, ito, ang ating business, pwede mo siyang ipa-inherit. So, unang-una sa lahat, tatanungin mo yung sarili mo kung bakit mo ba gustong gawin to? Para saan? Para kanino? Diba? Yun po yung kailangan natin tanong sa sarili. Ngayon, syempre tumatakbo sa utak natin ngayon is duda, tsaka takot. Sabihin natin, totoo ba to? Ano ba yan? Kikita ba talaga ako dyan? Ano ba yan? Ganyan. Opo, kailangan mo lang tanggalin yung duda tsaka takot. Dahil, kung makikita nyo lahat ng kumpanya na pinakita ko sa inyo, tagtiwala sila sa atin. So, sino ba tayo para hindi magtiwala? Diba? Hindi inisip ko sarili ko. Sabi ko, grabe yung lalaki ng kumpanya, nagtiwala sa Entrepub, tapos ako hindi magtitiwala. Diba? Tapos ngayon, assignment. Dito naman sa assignment natin is kailangan, syempre kung gusto natin ding i-share yung business, hanapin natin kung kanino natin i-share. Diba? Tapos, doon na natin mag-start na mag-invite. Syempre, nagandahan ka sa business. Gusto mo malaman din ng family mo. Ganyan. Pwede natin i-discuss sa kanila. And GLA. Ano nga ba to? Yung good learning attitude or good listening attitude. Yung talagang kailangan makinig ka sa mga lahat ng magbe-mentor sa'yo. Dahil, napagdaanan na nila lahat yan. At nakita mo naman na yung resulta. Nagkaroon sila ng achievements. Diba? So, next is ito yung hanggang ngayon is minamaster pa natin is yung handling objections. Kasi hindi naman po lahat is magugustuhan yung business natin. Diba? Ang dami pang dyan na, ano ba yan? Totoo ba yan? Kasi maski tayo nagduda eh. So, syempre, meron at merong magdududa pang iba. Ayan, next is mag-decide. Yun po talaga yun, mag-decide. Kung kailangan ko ba ito ngayon, para sa akin ba ito ngayon, palalagpasin ko ba itong opportunity na ito, gagrab ko. Ganon yung kailangan nating isipin. And last is goal setting. So, dito na mangyayari yung tatanungin ka ng mga mentors mo kung ano ba yung goals mo, kung ano yung gusto mong kitain, kung ano gusto mong makuha, ganyan-ganyan. At isa-set na yun para sa'yo. Or set namin para sa inyo. Yun lang po ang aking presentation para sa ating business at sana po nagustuhan at naintindihan nyo. Kung may tanong ka pa po, just message me or comment down below na ano yung mga questions at kayang-kaya po nating sagutin yan. Keep safe everyone and God bless!